So, hello mga boss. Na gawa na natin ng casing yung ating battery, ano. Yan, tapos naka-alternate na rin siya. Kung mapapansin niyo, yan, papakita ko sa inyo. Ito, positive, negative, tapos alternate naman siya ng positive, negative, tapos positive, negative, positive, negative. Bali alternate siya, no. Ganyan tayo mag-assemble ng battery na 12 volts. Tapos papakita ko sa inyo yung connection niya. Ganito maggawa ng 12 volts. Ang bawat isa nito is 3.2 volts. So, isi-series natin para maging 12.8. Unang step natin is, ang magiging main pala natin na positive at negative ba itong dalawa? Positive, main negative. Kaya, unang step natin, simula tayo sa positive, papunta doon. Tapos, itong dalawang pagsasamahin natin, yung negative at positive. Lalagyan natin itong bus bar. Yan. Tapos, sumunod, series connection yung gagawin natin, ha. So, positive, negative, tapos sunod positive ulit. Pagko-connectin yung dalawang positive at negative, tapos dito ang connect sunod niyan, tapos negative, positive. So, ito naman dalawa. Tapos, continue tayo. Positive, papuntang negative, tapos yung negative, papuntang positive naman. Ito yung bus bar natin. So, tapos negative, positive papuntang negative. So, ganun lang. Positive, papuntang negative, papuntang positive, negative, positive, negative, positive, negative. Main positive, main negative. So, ayun, ganun. Then, lagyan natin ng mga nuts. Yan. Yan. Hindi muna natin ihigpitan ng sobrang higpitan kasi mayroon pa tayong ilalagay ng mga protection sa kanila. Then, sukatin natin yung output voltage. Ano? Yan. Meron tayong tester. Iset natin sa DC. Yan. Yan, DC. Positive. 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 At main negative. Ayun, yung voltage niya. 13.05. Bali, inassemble ko na rin yung ating BMS at active balancer, ano. Sasalpak na lang yan, tapos ihihinang yan dito sa may side nito. Then ipapatong lang natin yan. Bali, ang orientation niya ay ganito. Yan. Ano nyo, ha? Ganyan ang magiging orientation niya. Yan, ganyan yan, ganyan. Tapos ito mga lead wire, hihinang natin yan dito sa bawat terminal. Mamaya tuturo ko sa iyo one by one para masundan nyo rin. Tapos pansin nyo, nakahang pa yan. Kasi bawal ihinang nang nakarekta yan dito. Kasi possible na merong mangyari kay BMS at kay active balancer. Kaya dapat ihinang muna yan nang nakahang ito, hindi pa nakasalpak, ano. So, yan. So, ayan mga boss. Kinabit ko na yung wire niya. Hindi pala kinabit. Yung pinosisyon ko lang. Yan na yan. So, yung BMS, tapos ito yung mga lead wire niya. Papapansin nyo, dalawa yan. May pinagsama ko na dyan yung lead wire ng active balancer. Ito. Tapos yung lead wire ng BMS natin. Pinagsama ko na para isang lagay na lang yan din. Yan. So dito pala mga boss, hindi ko na siya nirekta ng hinang doon sa mismong battery, ano. Nilagyan ko na lang siya ng terminal lugs para easy to install na lang doon sa mismong battery natin. At dito naman sa paglalagay ng lead wires, ang lagi nyong uunahin mga boss is yung negative, main negative, yung kulay itim sa BMS at active balancer. Ayan, dito. Doon yung lalagay sa mismong pinaka main negative. Then, ang sumunod, yung first positive ng battery. Yun yung B1 naman. Yan. Doon naman natin ilalagay yun doon sa may tinuro ko, no. At sunod naman is B2 or yung second positive natin. Yun, doon lang natin ilagay. Tapos sunod, yung third positive naman.
Yun naman yung B3 kapag tingnan nyo sa active balancer at sa BMS natin. B3 or yung positive number 3. Ayan. Tapos yung pinakalas, yung naglalas natin na positive, yan, yun naman yung B4. Doon yun naman yun ilalagay. Bali magi-start kayo sa B negative, tapos B positive. Sunod-sunod na yun. First positive, second positive, third positive, hanggang makarating kayo dun sa last na positive. So, ganun lang magkabit ng lead wire. So, may nakalagay dito na B negative. Yan naman ay i-connect natin mismo dito sa main negative. Kaya meron pa yung wire dyan. So, pasin ulit natin ito. Then, lagyan natin ito. Ganyan siya. Tapos, saan natin ipitan dito. May mismong BMS terminal. Yan. So, ayan na yung connection niya. Bali, ang magiging main negative natin ay ito nang galing sa mismong BMS at yung main positive naman natin ay ito na galing sa mismong battery. Pag tinignan nyo na parang napaka-komplikado, di ba? Pero hindi. Pag nakuha nyo yan, hindi naman ganun kasobra. So ayan mga boss, na check na natin yung connection nya at tama naman. Then ang next natin is kakabit na natin ng tuluyan itong connection ng active balancer at BMS natin. Bali, ang unahin natin ay yung sa BMS, ano. Tingnan nyo na lang kung may uusok. Pero hopefully wala naman kasi tiyanik ko okay naman yung mga connection niya. Okay, nakakabit na natin. Secure lang natin ang mabuti. Wala namang umusok. Tapos ito na sa active balancer naman. Kita nyo ba? Paling lang natin ang at kabit na natin. Hindi pala masyadong kita. Pero kita ng mas malapit. Masilaw ng konti. Yung lumagatik na. Patayin ko lang muna yung ilaw flash nya, no? Ayun, kita nyo, umilaw na yung ating active balancer. Ibig sabihin, working na siya. Okay. Buksan ulit natin. Next natin, sukatin natin kung merong output na yung BMS natin. Kung may output na. Yan natin ang multimeter. Natin dito. Atras ko lang ng kaunti para makita nyo yung multimeter natin. Ayan. Ang main positive natin is yung mismong sa battery, main positive. Tapos ang main negative natin ay ito. So tingnan nyo yung tester natin kung may output ba. Ayan. Okay, goods yung gawa natin, 13.05. Kapag wala sa BMS at magre-reg tayo sa battery, dapat same lang sila ng voltage. Dito tayo. Ayun, 13.05. Tapos pag dumaan sa BMS, 13.05.
Okay. Goods na yung ating pagbubuo ng battery, no? Ang kulang na lang talaga nito is yung mismong battery terminal natin na yung nakikita nyo sa mga pinagkakabitan talaga nung parang terminal lugs na parang kagaya ng nandito. Ito. Sa part na sa taas lalagay ko dyan. Yan. Yan. Tapos, charge natin at ready to use na yan. So, ayun lang muna mga boss. Thank you sa panonood.